Good day guys, Del Ride Moto here. Ngayong araw ay meron tayong isang simple pero mahalagang bagay na pag-uusapan sa ating vlog ngayon. Paano kung bukas magising mo, merong announcement ang Honda na maglalabas na sila ng XRM 150? Parang nakaka-excite, no? Siyempre, nasanay tayo sa 125cc at halos karamihan ng nakikita nating XRM ay 125. Pero, paano kung isang araw, paano kung bukas ay merong announcement ang Honda Philippines na maglalabas sila ng bagong XRM pero 150cc. Anong gagawin mo guys? Bibili ka ba agad or mag-iipon ka kagad ng pambili? Kasi kagaya natin na medyo ilang taon na rin na gumagamit tayo ng XRM, at kahit noon pa man, nag-iisip din tayo kung may posibilidad ba na mag-upgrade ang Honda XRM at gawin itong 150cc. Merong ganong mga tanong eh. Pag-usapan natin yung mga good side ng XRM 125. Kasi kung pagdating sa good side, marami eh. Unang-una, ang XRM 125, lalo na sa mga lugar na mga paahon, yung mga lugar na mga mabundok, kapag XRM 125 yung gamit mo at ikaw lang mag-isa, syempre kayang-kaya yan hanggang kahit gaano pa kataas yung aakyatin mo, kayang-kaya ng XRM 125. Pero kapag meron kang angkas, lalo na kung medyo mabigat yung angkas mo, merong konting diferensya din. Bagaman kaya, pero syempre iba na yung bigat eh, kasi unang-una na yung makina mo ay 125cc, yung bigat ng angkas mo, tapos ikaw pa na driver, di ba? Medyo mabigat yun. Kaya kailangan mong magpremera, kailangan mong magsegonda, kailangan mong magpremera, ganun, para makaakyat ka ng mabilis at kaya ng iyong makina. Pero kapag 150cc na ang XRM 125, siguradong sisiw lang yung mga akyatan na yan. Siguro hindi mo na kailangan magpremera, no? Iba rin ang usapan kapag 150 yung gamit mo tapos sa mga akyatan, mayroong pwersa na iba compare sa dito sa 125cc. Tapos yung pangalawa, pagdating sa long rides, kung itong ating 125cc, mabilis naman din yung takbo ng XRM. Pero kapag nandun ka na sa mga 90 tapos pataas, di ba, masyadong parang gigil na yung makina mo, di ba? Kasi kailangan mong biritin para dumating ka sa ganung klaseng speed. Compare sa 150cc na hindi mo kailangang biritin ng ganun kalakas. Kahit na chill lang yung pagpihit ng silinyador, pero kayang umabot ka agad ng 100 to 110, di ba? Kasi malaki yung makina. Advantage din kapag 150cc ang iyong makina. Sa mga loop, halos karamihan ng ginagamit doon, yung iba mga 150cc, tapos mga higher cc pa. Kung sasali ka doon tapos naka 125cc ka, kaya naman. Pero syempre iba yung naghahabol ka palagi eh. Parang paano kung yung mga kasama mo chill lang sa takbo na kanila na umaabot na ng mga 90 to 100 pero chill lang sila, di ba? Pero tayong naka 125cc lang, syempre kailangan nating biritin para umabot tayo sa ganung klaseng speed. Minsan kapag 150cc ang iyong motor, kapag nakikita ng mga tao, syempre parang iba sa kanila eh, di ba? Imaginein mo yung makina mo malaki tapos yung ganitong body ng XRM, yung ganito pa rin. Ang bilis siguro nun. Nakikita mo yung rider, maliit lang yung kanyang body, slim lang, pero yung makina niya malaki, nasa 150cc. Kaya kapag umarangkada yun, pag tumakbo yun, sigurado matulin talaga. Kapag sumama ka sa mga loop, tapos syempre 150cc na XRM, solid. Hindi mo kailangan manggigil para habulin yung mga kasabayan mo eh, kasi 150cc kahit na masabi XRM yan oh, pero 150cc. At syempre sana kapag mag-upgrade man ang Honda ng XRM at gawing 150cc, dahil nauuso naman ngayon yung FI, sana FI pa rin no, at sana
ganitong matipid pa rin. Pero syempre, kung may mga good side, may mga bad side din. Itong XRM 125 natin, pagdating sa presyo, medyo mura pa ito, di ba? Yung karamihan sa mga XRM ngayon nasa 70 to 80, ganun. Itong sa atin ay nasa 80,000 plus. Pero siguro kapag nag-upgrade ang XRM into 150cc, baka iba na yung presyo, di ba? Baka umabot na ng 80,000 o kaya 90,000 o baka umabot pa nga ng 100,000 eh. Depende sa lugar. At syempre pagdating sa gasolina ng ating XRM 125, malayo na yung inaabot ng ating 1 liter. Or kung i-compare natin sa ating nagagastos, halimbawa sa isang linggo ay sakto na yung 200 pesos. Lalo na dito sa pinagagamitan ko na mula bahay lang papuntang trabaho na malapit lang, sakto na yung 200 pesos isang linggo. Kasi halos ilang minutes lang papuntang trabaho tapos balikan. O sabihin na natin mga ganun nga, o sumobra pa dun. Pero kapag 150cc na yung makina mo, ibang usapan na yun, di ba? Baka yung 200 mo hindi na umabot ng isang linggo, baka abutin na lang ng 3 araw, 4 na araw o 5 araw, depende, diba? Kasi syempre malaki na yung makina mo malaki na yung, medyo malakas na yung kain. Mabuti sana kung yung 150cc na XRM ganito pa rin katipid. No? Para sulit pa rin. Kasi yan yung unang-unang nakakabilib sa XRM 125 At isa pa, yung mga piyesa ng XRM dito sa 125 natin, kung magpapalit ka ng piyesa kagaya ng block, ng piston or yung iba pa mang piyesa dito, mura, di ba? Pero kapag 150cc na yung gamit mo, di ba? Medyo mahal na. Kung yung dati na 200 lang halimbawa yung bili mo ng ganitong piyesa, baka abutin na ng 500, ganoon. Siyempre iba na yung presyo ng pangmalakihang makina, di ba? At isa pa, ang 125cc natin na XRM, pagdating sa mga kurbadahan, pagdating sa mga singit-singit sa mga traffic, ang gaan di ba? Tapos ang dali mo siyang, kung magpa-parking ka sa mga masisikip na parking area, ang dali mo lang siyang kunin kasi magaan siya Pero paano kung naging 150cc na yung XRM? Syempre mabigat na yun kasi lalaki yung makina, tapos baka magdagdag ng mga ibang accessories dito sa XRM para mapaiba naman yung looks kasi 150cc na, di ba? Baka maging kagaya ng mga ibang 150cc na medyo mabigat, mga ganun, di ba? Pagdating sa bigat, magbabago rin sa bigat kasi 150cc na. Sa ngayon ng ating XRM 125 ay nasa 3 years na sa atin, at based sa ating experience dito sa paggamit natin, hindi naman tayo nagsisisi na XRM 125 yung ating pinili. Sa tibay, sa tipid, madaling i-maintain, ganon, marami siyang mga bagay na talagang mapapabilib ka pag XRM 125. Pero kung tatanungin ako kung gusto ko ba yung XRM 150cc, gusto ko yung ganon na 150cc. Pero meron tayong mga iniisip rin. Kung 150cc, sana yung presyo niya, yung pinakauna yung presyo niya sana hindi ganun kamahal, no? Tapos sana kapag mayroong XRM 150cc na, sana yung looks niya ay hindi nila baguhin talaga, para makikita pa rin natin yung original na looks ng XRM 125 kahit na 150cc na. At sana matipid pa rin kahit na 150cc, sana matipid pa rin kahit hindi kasing tipid nitong 125cc, pero sana kung i-compare siya sa ibang mga 150cc, sana matipid siya, di ba? Kaya sana kung mag-upgrade man ng Honda into 150cc, sana nandun pa rin yung mga ganong klaseng mga bagay na nakakabilib. Comment lang kung anong masasabi nyo kapag meron ng XRM 150cc. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna pansamantala ang ating video.
Ride safe always guys. At this is Nel Ride Moto. Thank you.